Pero meron ho tayong gusto pa rin hong i-follow up ngayon pong araw na ito. Yung pong oil spill dyan po sa lalawigan o karagatang sakop po ng Bataan. Nasa ating linya na ho kasi si Lieutenant Commander Michael John Encina, Philippine Coast Guard NCR Central Luzon spokesperson. Commander Encina, sir, good morning po. Si Orly Trinidad pwede sa DCWB. Kumusta ka na, Commander? Sir Orly, good morning po. Mabuti naman po, Sir Orly. Nabalitaan namin na meron pa yatang tauhan kayo na kagagaling dyan sa Bataan para ho mas tumulong ho dun sa paglilinis na biktima ho ng sunog sa Manila. Kaya sabi ko, naku po, yan pa ang sumabay ngayon. Halos lahat yata ng inyong mga tauhan na pwedeng gamitin para tumulong sa pagkuha o paglutas ng oil spill ginagawa hanggang sa oras na ito. Ngayong umaga nakakausap tayo, Commander. Gaano pa kalawak itong kinakailangan nating linisin o kunin na langis na tumagas dyan po sa karagatan po ng Bataan, Commander? Sir Orly, no, tama po kayo dyan. Yung pong ginagawa na containment measures ng Philippine Coast Guard, ang buong kawani po nito ay tulong-tulong upang ma-execute po natin ng maayos at mapigilan itong paglaki pa ng oil sheen na nakikita po natin sa area. Yung pong kinakandak natin na coastal clean-up, particularly in those reported areas na may nakikitang oil slick, yung pong mga patsi-patsi na langis, ay patuloy po na ating sinasagawa. Particular, dun po sa mga areas na nare-report po sa atin agad. So ang ginagawa po natin ay bine-verify po ito kasama po ang ating Marine Environmental Protection Unit para po ma-assess at ma-check ang mga ganitong observation. Okay. Ngayon po, Sir Orly, tuloy-tuloy pa rin po ang containment procedures and measures na ginagawa po ng chartered Salvor dito po sa Ground Zero. Katuwang po ang ating mga barko. So meron na po tayong na-deploy na itong barko ng Philippine Coast Guard, particularly addressing, Sir Orly, hindi lang po yung motor tanker Terra Nova, yung ating... Oo nga po, tatlo pala itong problema natin. Yung isa ay Jason Bradley, yung isa ay, ano yung pangalan ng isa? Yung isa po ay MV Meralona. At sabay-sabay po ito, Sir Orly, na ginagawan po natin at trinatrabaho. Okay, bago ko alamin yung ilang mga pwedeng resulta na ho ng inyong investigasyon na Commander, may nagtatanong dito, actually nung isang araw tinanong ko nito, hindi ko malaman paano ko sasagutin Anong kaibahan ng oil scene sa oil spill? Pareho lang naman po tumagas na oil yan. Okay. Tama po kayo dyan. No? Yung oil sheen kasi, Sir Orly, ito yung thin layer of oil na kung saan kapag makikita mo rainbow color like siya or ito yung mabilis mag-evaporate. Mabilis po to, Sir Orly, no? Through natural weathering effect na tinatawag po natin, pag ito po ay naalon, na-sprayan kaya po nag-i-spray ang Coast Guard ng kanyang water cannon para po ma-agitate mabilis, po yung chemical. And then, mas mabilis po siya ma-disperse and ma-evaporate through heat of the sun. Ang oil spill naman? Ang oil spill, ito na po yung makakapal, Sir Orly, na oil na kailangan naman po nating i-contain, kailangan po nating i-disperse na using dispersant po natin para po ma-break down yung heavy oil. Ibig sabihin, ito yung napakalapot. Minsan hindi ito yung nagpapatakbo sa barko, kundi ito yung kanilang cargo. Yan po, tama po. At ito po yung kulay itim, Sir Orly, na nakikita po natin. Ngayon po, ang nakikita natin dun sa Ground Zero, Sir Orly, is oil sheen. So nasa rough estimate po natin is less than a kilometer yung kanyang haba at patuloy po na nako-contain ng Philippine Coast Guard at the same time po nung deployed na mga tugboat and booms nito pong ating Salvor, yung oil sheen. Pero ngayon po hanggang ngayon ba, Commander, bagamat yan ay oil sheen at inaasahan natin na mag-evaporate din naman yan at hindi na aabot ng mga dalampasigan. Hanggang ngayon kasi may mga report kami natatanggap ang tawag doon, yung nalalanghap ng ating mga kababayan. Yung nasasamyo hindi kinakaya lalo na raw ng mga bata Tama o ba 'yan, Commander? Na-observe niyo rin ba 'yon? Apo, Sir Orly, tama po yung sinabi nyo, no? Kung may mga ganyang report, Sir Orly, marapat na sabihin po agad sa
LGU natin. LGU, tama. Tama po yun. Sapagkat ang ating pong presidente has already been created a task force para po to address the said oil spill containment, at the same time the effect of this containment or this oil sheen sa paligid po. Nandyan po ang iba't ibang kagawaran ng ating ahensya. Nandyan po ang DOH para po sa mga ganyang bagay. Ang DSW din po nakaalalay para tumulong po sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Ang kailangan lang po ay i-report po agad ito sa atin. Katulong po namin kayo, Sir Orly, sa mga ganyang adhikain at pagre-report para ma-verify din po natin agad at makapagpapunta po tayo ng serbisyo ng gobyerno. Okay, good. Kaya nga po kami laging abala sa tuwi-tuwi nakikipag-ugnayan. Minsan nga kahit hindi nyo na problema, Commander, hindi na problema dapat ang Coast Guard, sa inyo pa dinudulog eh. Dapat naman talaga LGU kumilos din. Anyway, Commander, nitong mga... Sir Orly, katulong po natin lahat ng LGU. Tama po. Nandyan po, Sir Orly, pinatawag po ni Secretary Yung task force. Apollo. Yes po, last time. At nandun po lahat ng municipalities, coastal municipalities natin, lahat po ng coastal provinces, sama-sama po tulong-tulong at currently po is doing their respective shares and respective parts para po mag-conduct na agad ng mga mitigating measures. Though, yung ibang probinsya po natin ay wala pang nakikita at wala pa pong nai-report na ganyang mga sightings, patuloy pa rin po silang naghahanda. At ito po yung kagandahan, the more that we prepare, the more that we can counter kung ano po yung pwedeng mangyari. Okay nga lang, talagang umabot pa hanggang Cavite. Iba naman ho yung sitwasyon po doon na naka-apekto sa kanila. Pero eto, nito bang nakaraang araw, may mga LGU kasi na parang hinahanap nila yung obligasyon, yung tulong noong may-ari ng Terra Nova, may-ari nung Jason Bradley at nung isa pang sumadsad para naman tumulong sa mga apektado, mga mangingisda at mga residente sa mga yan sa mga coastal areas. May ugnayan ho ba? Tuloy-tuloy ho ba? Nakikipag-usap naman at nangangako naman ng tulong yung mga may... Unang-una, itong tatlong barkong ito, sino ba may-ari nito? Local company ba to o foreigner, Commander? Sir, ito po ay pagmamayari ng local company. Okay, local company. Madali naman pala silang kontakin, Commander? Yes po. Actually po, patuloy po ang kanilang pakikipag-ugnayan at very cooperative po ang mga owners sa mga ganyang measures. Bagamat yung pong kanilang logistical hindi po siya spread kagaya po na sa atin sa gobyerno. Kaya po ang national government, Sir Orly, ay nakaantabay na po, nakahanda na po halos lahat ng mga departamento ng iba't ibang sangay sa iba't ibang pangangailangan po ng ating mga mamamayan. Kapag nag-report po sila ay agad-agad na nandun po ang ating mga local government units, ang ating national government units to provide kung ano po yung kailangan. Nag-aantay lang po ang ating pamahalaan kung ano po ang kakailanganin ng ating mga mamamayan. Yung Terra Nova, nasipsip na ho ba yung karga nitong langis? Sir Orly, sa ngayon po, maingat, scientifico ang approach na ginagawa po natin sapagkat ito po ay 1.4 million liters. Liters. Opo, napakadami po niyan, Sir Orly. At ito po ay hindi siya yung tinatawag natin na light oil. Ito po so ay hindi pa nakakapagsimula yung Salvor Company? Opo po, Sir Orly, ay recapping po ng ating mga valves. Patuloy po yan para po mabawasan yung oil sheen. Fabricate na po ng metal cappings para po mas secure, mas safe po yung pong ating procedures na gagawin before po natin i-siphon yung mga oil. Ano po ba yung possibility palulutangan nito o hindi na ho siguro gagawin? Well, definitely, Sir Orly, salvage operation is refloating of the vessel. So isa po yan sa mga pinag-aaralan. Pinag-aaralang maigi po ng ating mga eksperto. At ito po ay hindi lang locally, international expert po ang binabanggit natin dito at ang nag-aaral nito just to maximize the low risk yung magiging mangyari at maiwasan po natin yung mga undesired. So habang pinagsasara yung mga valve, meron naman din naman pong tumutulong para kunin yung mga nakalutang na hungay sa mga karagatan. Sir Orly, meron na po. Sir Orly, hindi lang po sa karagatan, sa buong panig po ng Manila Bay, sa coastal areas po ng Manila Bay. Si Admiral Gavan po has already launched ito pong iCare campaign plan po natin. That's intensified community assistance
awareness, response, and enforcement to address nga po itong ating kinahaharap na oil spill dito po sa area po ng Manila Bay. So, ibig sabihin po niyan, yung pong ating mga Coast Guard personnel will coordinate sa community. Proactive po yung approach natin ngayon. Para po ang ating community, alam po kung sino ang tatawagan at agaran pong makakapag-provide tayo ng mga oil spill response, coastal cleanup kapag may mga nakita po agad, testing po agad ng langis doon kung talaga pong yung pong oil na nakita ay kaparehas po ng nasa Terra Nova. So mga ganyang proactive approach po ang ginagawa natin under that campaign plan. May iniimbestigahan din po ba o may nalaman, natukoy ho ba ang Coast Guard Commander na dahilan kung bakit andoon itong mga barkong ito kahit na ilang araw na merong habagat tayo at may bagyo? Binabanggit kasi mukhang involved ang mga ito sa, hindi ko lang alam anong reaksyon ng mga kumpanya dahil definitely bad news ito para sa kanila dahil may mga naririnig ako, may mga paihi. Ibig sabihin, merong kukunin sila sa kanilang tangke siguro, sa kanilang supply para ibenta illegally. May mga ganun bang lumulutang sa inyong investigasyon, Commander? Well, Sir Orly, we do not discount such information. But ngayon po kasi meron na po tayong binuo na Marine Casualty Investigation Team. So kami po sa response area, kami po ang nakatutok sa pagre-responde dito po sa mga insidenteng ito. Yung pong team na binuo naman po ng Philippine Coast Guard, yung MCIT nga po natin, ay nakatutok naman po sa pag-iimbestiga bakit po nag-transpire ang incident. Yung nga po, may resulta na ho ba ng investigasyon dyan? Bakit ilang araw nag-uulan, andun pa rin sila sa karagatan na yan na Limay at Maribeles? Sir, sa ngayon po, patuloy po yung investigasyon na ginagawa po ng ating team. Opo, ongoing po. Kapag po may resulta na, ito naman po ay ating ipapakita at ilalahad para po maging transparent tayo kung ano po talaga ang naging dahilan nito. At kagaya po ng sinabi ni Secretary Abalos, kung sino po ang may kasalanan, yun po ay mananagot. Oo, kasi binabanggit ng DOJ na yung iba kasi dyan baka tulad nito, bumabagyo na, andun pa rin siya. Baka para sa ating mga taga-subaybay, kasi baka kala nila kung ano yung paihi. Yun yung, di ba, correct me if I'm wrong, Commander, yung merong langis o kung anong diesel man yan o gasolina sa tangke, binabawasan nila at binibenta dun sa mga nakapalipaligid. Commander, ano po? Yan po yung meaning, Sir Orly, ng pagpapaihi. Tama po kayo. Ang mga ganito pong reports ay, again, hindi po namin dinidiscount. We are carefully coordinating din po sa other agency para po tulungan tayo sa mga previous citations ng mga barkong ito. Alright. Commander, maraming salamat, sir. At wag ko kayong mananawang magatid po tayo ng impormasyon at update sa tuwi-tuwi na sa ating mga kababayan. Hindi lamang po dyan sa Bataan, kundi sa mga, sabi nyo nga, nasa Manila Bay na and sa Cavite, meron din tayong tatanggap ng mga balita para mabigyan po sila ng update sa inyo pong ginagawang operation dyan sa Bataan. Thank you, sir. Sir Orly, maraming salamat po at maraming salamat din po sa inyo bilang katulong namin sa pagmomonitor. Wala hong problema. Maraming problema at alam natin, abala pa nga tayo sa pag-secure ng ating teritoryo. Tapos ganito po mangyayari, makakaagaw ng ating atensyon. Tama po, Sir Orly. Tuloy-tuloy lang po ang Philippine Coast Guard, Sir Orly. Mabuhay po kayo. Po. Happy Sunday, sir. Again din po sa inyo. Mga kapuso, inyo po napakinggan Lieutenant Commander Michael John Encina, Philippine Coast Guard NCR Central Luzon, spokesperson. Hilingan, walang pinoprotektahan.